Ngalang Melchor. Ito ay kwento ng isang balikbayan, si Anthony. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Isang abandonadong tahanan. Matagal nang walang naninirahan sa lugar. Sa tagal ng panahon maraming namuong kwento. Kesyo nasa ibang bansa daw ang may-ari. Iniwan na lang ang tahanan. Pero ang pinakamatunog, ang buong pamilya ay namatay dahil sa pambibiktima ng aswang. Nayanggaw ang padre de pamilya. Inubos ang angkan. Pero lahat ng ito ay pawang kwentong bayan nga ba? Dahil ilang taon nang walang tao sa bahay, isang grupo ng mga kalalakihan ang umangkin. Pinaupahan ng tahanan sa isang balikbayan, si Anthony. Aba, ayos dito ah. Sobrang presko. O sir, walang mangi-istorbo sa'yo. Payapang payapa. Basta sir, kunin ko lang yung bayad ng 6 na buwan na upa. Kami nang bahala sa'yo. Kabayan, wala bang bawas yan? Kakabalik ko lang eh. Di ba kahit 3 buwan lang muna pwede naman? Sa palagay ko, mas marami pa akong ipapagawa sa bahay oh. Ay naku kabayan, matagal ka na kasing wala. Iba na ang patakaran. 6 na buwan dapat kagad ang bayad. At saka 3 pa kami maghahati oh. Hindi ka naman namin papabayaan eh. Lahat ng kailangan mo, tutulungan ka namin. Saka may bahay ka na, may protektor ka pa. Di ba mga tol? Nagkatinginan ang tatlo. Si Isko, Raul at Gabo. Mahahalata na merong tinatago ang magkakaibigan. Hindi ito masyadong napansin ni Anthony. Ang mahalaga para sa kanya, bagong tahanan, payapa at malayo sa bayan. Kaso nga lang, matapos din ang kaganapang ito, matapos maibigay ang pera, yun na ang huling beses na nakita niya ang tatlo. Ilang araw nag-antay si Anthony sa kanila sa pangakong tutulungan sa pag-aayos ng tahanan. Kaso nga lang, wala nang bumalik sa kanya. Kaya naman nagpasya si Anthony na siya na mismo ang mag-ayos ng mga ito. Sa ilang araw na pananatili sa tahanan, may mga napapansin siyang kakaiba. Sa ikalawang palapag ng tahanan, merong altar. Kaso ang mga nakalagay, iba't ibang uri ng bote. May mga nakalagay na ugat. Kakaiba din ang amoy. May bahid ng itim na langis. At ang pinakamalala, ang itim na kandila. Balot na balot din ang mga bintana na parabang ayaw ng tumira na mapasukan ito ng sinag ng araw. Habang naglilinis si Anthony doon sa kusina, muli niyang naamoy ang masangsang na aroma. Ano ba naman yan? Napakalansa. Ilang araw na ako dito. Hindi ko makita kung saan nanggagaling yung amoy. Naloko pa ako ng 3 lalaki. Ay nako, kapwa mo Pilipino, yung pa talaga yung manloloko sa'yo. Sinubukan ni Anthony na hanapin ang amoy. Pagkalabas niya ng tahanan, isang lalaki ang nakita niya sa harapan. Puti ang buhok. Nakatitig lamang sa bahay. Magandang araw kabayan. Kumusta? Kakalipat ko lang dito eh. Hindi sumagot ang lalaki. Tumitig pa ito ng ilang sandali sa kanya. Lalakad sana siya papalapit nang biglang bumuhos ang ulan. Kagad pumasok ng bahay si Anthony. Kaso nga lang ilang minutong nakalipas, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Nagdadalawang isip si Anthony na pagbuksan. Wala siyang kakilala sa lugar. O hindi kaya naman, baka ito yung weirdong lalaking nasa harapan ng bahay. Teka, baka ito yung 3 lalaking manloloko ah. Sa wakas bumalik din sila. Pagbukas ng pintuan, isang binata ang nakita niya. Basang-basa ito. Merong hawak na papel. Sa kaliwang tenga, may suot na itim na hikaw. Magandang hapon po. Meron po nagpapabigay ng sulat. Sulat?
Wala namang may alam ng bahay ko ah. Eh sino magbibigay niyan? Sa kabilang bundok po eh. Basta ibigay ko na lang daw po sa inyo. Ano ba yan? Basang-basa ka na. Halika nga, pumasok ka muna sa loob. Nawala sa isip ni Anthony ang papel. Nilagay niya ito sa lamesa. Naawa siya sa kalagayan ng binata. Basang-basa ito. Inuubo na para bang lalagnatin. Sandali nga. Ano bang pangalan mo? At saka anong sabi mo? Sa kabilang bundok may nagbigay nitong sulat? Opo, sa kabilang bundok. Kasalukuyang pababa ako nun eh. Kumuha ng mga halaman. Nakinom ako dun sa bahay. Halos pareho nga yung itsura ng bahay nyo eh. Ang kaibahan lang yung sa kanya madilim. Mabait din yun eh. Bukod sa tubig na binigay niya sa akin, pinakain niya pa ako. Basta daw daling ko lang yung sulat eh. Parang baliw nga yun. Kumain daw ako ng marami para busog daw ako na dadating dito. Ay nako, huwag ka na nga magkwento. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka muna. Mamaya lumala pa yung sakit mo eh. Kasalanan ko pa. Kinabukasan, pagkagising ni Anthony wala na si Jaime. Kagad siyang lumabas ng tahanan para hanapin ito. Pero ang nakita niya, naroon na naman yung lalaking may puting buhok. Nakatitig sa kanya ng masama. Kaso nga lang, nawala ang atensyon ni Anthony nang muling malanghap ang nakakasulasok na amoy. Kagad niyang sinundan kung saan ito nanggagaling hanggang sa mapunta sa likod ng bahay.